Sa nakarang video ipinakita na merong mga bangkay na may katabing machete at ang isa dito ay may malaking butas sa dibdib na nagawa ng ating bida. At dumating ang leader ng mga ito at napaham sa nakita nito at napasabi ito ng interesting. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay ipinakita na merong grupo na nakasakay ng mock abayo at iyon pala ay grupo ni Wipang na nagmamadali at napasabi ito ng ang one word, one kill na si Jopal. Na may ekspresyon ng pangangamba. At kung meron itong makakalaban na makakakuha ng kanyang interest ay tinatanong niya ito bago nito kitilan ng buhay ng napaka-brutal. At hindi ko dapat hayaang magkita sila ng halimaw na iyon. Kailangan ko ng magmadali at hanapin ng third young master. Habang kagatang labi at nagpapawis sa sitwasyon nito. At mas pinabilis pa ang takbo ng kabayo nito at napasabi ng kapag mag-fail ako dito ay wala na akong mukhang may haharap sa aking lord. At nalipat ang ating kwento kung saan ay may nagsabing isang tao. Isang spear user habang nakatingin ito sa bangkay ng mga tauhan nito na may mga butas sa katawan. At napasabi ito ng lahat sila ay napatay sa tig-iisang atake lamang lalo na ang huling atake nito kung saan ay malinis ang pagkabutas ng dibdib ni Yoksando. At talagang nakaka-amuse ito. At sino kaya ito? Isang martial master kaya ito ng Jin family ng Taiyuan? O kaya isang hindi kilalang tao? Pero kahit sino pa ito ang pag-hunt na ito ay magiging masaya habang nakangisi ito. At may lumapit dito at nagbigay galang at nagsabing nandito po ako para mag-report sa inyo great brother. At sinabihan nito ni Jopil ng sige, magsalita ka. At nagsalita ang tauhan nito at nagsabing meron itong nakitang grupo na nasa 7 o 8 at ang isa dito ay parang may injury. At sa tingin ko inabanda ng mga ito ang mga kabayo ng mga ito kahapon at dumaan sa gilid ng mga bangin patungo sa Taiyuan. At sinagot ito ni Jopil ng, good. Ipagpatuloy ang pag-track sa mga ito. At may nagsalita at nagsabing, nakalimutan mo na ba kung ano ang order ng aming family head at dapat gawin? At hindi kami boss si Jopil at makalipas ang ilang segundo ay lumingon ito banda sa nagsalita at nagsabing, nakalimutan ko nga ang patungkol sa family head ng Great Mountain Sword Sect. Habang itinaas ang isang kamay nito na para bang ini-introduce ang mga ito. At nagsabing, pero ano ba ang ibig sabihin mo ng order? Natatandaan ko lang ay magkakaroon lamang ako ng commission, di ba? At sinagot ito ng isa sa mga miyembro ng Mountain Sword Sect ng magkatulad lang din yon. Na may nasar na ekspresyon. At nagsabing, hindi ba sinabihan ka na mag-regroup kasama ang main forces pagkatapos i-eliminate ang mga tao ng Shuaozhou? At sa tingin namin ang iyong ginagawang desisyon ay ang hindi pagsunod sa command. Pero hindi ka namin pahihintulutan na ipagpatuloy mo ang hindi pagsunod dito. At sinagot ito ni Jopil ng pahintulutan ba ang sinabi mo? Pahintulot? Habang inilagay ang hinlalaki nito sa ibabang labi nito na parang naghahamon ng laban. At nagsabing, wala iyang magagawa sa akin at hindi ko talaga gusto ang salitang iyan. At nabigla ang mga taga-Mountain Sword Sect dito. At nagsalita ang isa sa mga ito ng, ano ba ang, ngunit din ito nito natapos dahil sinakal agad ito ni Jopil at binali ang leeg. At nagsalita si Jopil at nagsabing, tingnan nyo, ito ang dahilan kaya gusto ko ang gyera. Na siya naman ikinabigla ng mga taga-Mountain Sword Sect at nagsabi ang isa sa mga ito ng, ano? Ikaw na bastardo ka at hinubat ang espada na may panginginig sa takot. Ngunit ngumisi lamang si Jopil at inatake ang mga ito na humulma pa ang palad nito sa isa sa mga ito. At nagtalsikan ng mga ito sa lakas ng atake ni Jopil na ikinamatay ng mga ito. At nagsabing at dahil hindi ko na natatandaan kung sino ang mga tinapos ko habang nakangisi na nakalabas ang dila na parang nababaliw. At lumingon sa mga tauhan nito at nagsabing, ipagpapatuloy natin ang pagsunod. At napunta ang kwento sa grupo ng ating bida na naglalakad sa makapal na snow at napahawak ang ating bida sa isang puno at napatingin ito sa isang kuweba at nagsabing, dito tayo matutulog ngayong gabi. At ginagabihan ay mahimbing na natutulog ang mga kasamahan ng ating bida at ang mga bata. At sa may bonfire ay nakaharap ang ating bida at si Gong Yachong dito at tahimik lamang na nakatingin sa bonfire. At nagsalita ang ating bida at binasag ang katahimikan at nagsabing, maswerte tayo at nakita natin ang lugar na ito. Hindi lang ito magandang masisilungan mula sa snow, tinatago rin ito ang liwanag na di masyadong makita sa labas. At natahimik saglit dahil hindi kumibo si Gong at tumawa na lang ating bida at napasabi sa sarili ng, posible kayang hindi nito alam na isa ako sa mga dahilan kaya nangyari ang gyera na ito. Karamihan kasi sa mga tao ay nagre-react pero pagkatapos ng insidenteng iyon wala man lang itong sinabi kahit iisang salita. Sa tingin ko, ako lamang ata ang nag-iisip nun. Habang nakatingin kay Gong at napabuntong hininga ang ating bida at napasabi sa sarili nito ng dahil ito sa bastardong Hyukmujin na iyon. Na may naasar na ekspresyon na nakatingin sa mahimbing na natutulog na si Hyukmujin.
At nagsalita bigla si Gong at nagsabing tama ang ini-expect ko, mas maganda talagang hindi agad maniwala sa mga sabi-sabi patungkol sa ibang tao. Naikinabigla ng ating bida at nagsabi si Gong nang kasi merong nagsabi sa akin na ikaw daw ay tamad at aroganteng bastardo at walang alam ni isang martial arts. Pero kahit 2 araw pa lamang kitang nakilala ay masasabi kong ang Jin Taekyang na nakita ko ngayon ay ibang-iba sa mga sabi-sabi na ikinagulat ng ating bida. At nagsabi si Gong nang, at napaisip tuloy ako kung totoo ba ang narinig ko na sabi-sabi patungkol sa dahilan kung bakit nagsimula ng gyera ang Mount Heng Sword Sect. At napasabi ang ating bida sa sarili nito nang tama nga ang iniisip ko, hindi niya talaga alam kung anong klaseng tao talaga ako. At natahimik sila saglit at nagsalita si Gong at nagsabing Master Jin at napaubo. At sinagot ito ng ating bida ng, yes? At nagsabi si Gong ng, meron akong. At naubo. At nagpatuloy at nagsabing, request. At naubo ulit. Naikinabigla ng ating bida nang mapansin nitong may dugo na tumalsik mula sa bibig ni Gong kahit tinakpan nito ng kamay ang bibig nito. At napatayo ang ating bida at napasabi ng, tang na? Okay ka lang ba? At napatingin si Gong sa palad nito na may dugo na ikinabigla nito at hinihingal. At napasabi ng, ang mga bastardong iyon, nilagyan ng mga ito ng laso ng mga sandata ng mga ito, na hinihingal. At napasabi ang ating bida ng, ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? At sinagot ito ni Gong nang, sa tingin ko mumurahin lamang na lason ang ginamit ng mga ito, dahil sobrang hina lamang ng epekto nito. Pero kapag ang condition ko ay mas lumala ay wala na talaga akong magagawa patungkol dito. Habang hinihingal ito na siya namang ikinabigla ng ating bida at napasabi sa sarili nito nang talagang nasa masamang estado nga ito. Meron kaya akong pwedeng panlunas dito? At ini-open ng ating bida ang inventory nito at naghanap ng pwedeng panlunas. At napasabi sa sarili nito ng hindi damit. Yung green pills kaya? Hindi, wala din itong antidote properties. Tang na, puro shield na lang halos ang iba kong item. Wala talaga, puro sandata lang ang meron ako. Habang nakatingin si Gong sa mga bata. At nagsabing, Master Jin, at sinagot ito ng ating bida ng, yes. At nagsabi si Gong ng, ang mga bata. Ipapaubaya ko na po sila sa inyo. At napatulala ang ating bida, at may quest notification na lumabas, at ang title ng quest ay, Gong Yachong's Last Request, na gusto nitong, ligtas na escort ng ating bida ang mga bata pauwi. At wala itong rank at ang restriction nito ay para lamang sa ating bida at ang objective ng quest ay i-escort si Sochon at Soyol ng ligtas. At wala itong reward. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay nagsabi ng ating bida ng okay lang yan. Ginawa ko ang tamang desisyon. At naglakad ang ating bida na buhat-buhat nito sa likod si Soyol habang nagsasabi sa sarili nito ng isang NPC lamang yon habang hinihingal. At nagsabi pa ang ating bida ng, at ang NPC na iyon ay nakaprogram na bibigyan ako ng quest habang ito ay nasa kalagitnaan ng kamatayan dahil nolleson ito, at wala din itong quest reward. At ang player na tulad ko ay dapat ay accept ang quest at mag-move on. At hindi na dapat ako umakto na isang hero at ilagay ang lahat sa masamang sitwasyon. At kapag nangyari yun ay, mamamatay ang lahat at magiging game over na ako. Isa lang itong game, at wala nang iba. Pero bakit iba ang nararamdaman ko, tang na? Meron akong pamilya na dapat alagaan. At hindi isang pamilya na gawa lamang sa graphics, pero isang pamilya sa tunay na buhay na nasa tunay na mundo. At hindi dapat ako mamatay dito, tang na nyo. At may nagsabing, iiwanan lang ba natin si Senior Gong sa likuran, at iyon pala ay si Hyuk Mujin. At sinagot ito ng ating bida ng, tama ka, at desisyon mismo yan ni Gong. Sabi niya tahimik lang daw siyang mawawala habang naglalakad tayo. Sinagot ito ni Hyuk Mujin ng, hindi yan katanggap-tanggap na pasigo. At pabulong na sinagot ito ng ating bida ng tumahimik ka. Ikaw na tang na ka, na nakataas ang isang kamay na parang sasampal, habang nagsisenyes ang isang kamay nito na tumahimik. At takot na sinagot ito ni Hyuk Mujin ng, pero bakit naman gagawin ito yon? At inexplain ng ating bida na nasa masamang estado si Gong ngayon. At may lalagay lamang nito sa masamang sitwasyon ng grupo dahil sa kanya. At nagsabi si Han Yep ng, pero kahit ganun pa man, hindi dapat natin ay abandon siya ng ganito. At sinagot ito na ating bida ng, okay, tapos meron ka bang maisa-suggest? Gusto mo ba itong buhatin? At walang pagdadalawang isip na sinagot ito ni Han Yep ng, oo. Babuhitan ko siya. At napabuntong hininga ang ating bida at napasabi ng, bakit ganito ang mga ito? At sinabihan si Han Yep ng, gusto mo ba talagang buhatin ng isang mature na tao sa ganitong klaseng panahon? Siguradong mapapagod ka lang sa loob lamang ng ilang minuto. At kapag nangyari yun ay lahat mapapagod sa pagtulong sa'yo.
At ito ang magiging dahilan kaya babagal tayo at maabyutan tayo ng mga kalaban na humahabol sa atin. At ang tao na makakaharap natin ay mga mercenaryo na pinamumunuan ng isang martial master na nasa peak realm na. Kaya kapag nakaharap natin ito, sa tingin nyo ba makakasurvive pa kaya tayo kung lahat tayo ay pagod na? Na may seryosong ekspresyon, at napaham. At iniisip nyo ba ng maayos kung makakasurvive tayo? Sumagot kayo, sabi ng ating bida. At napasabi na lang si Hanyep ng kaya, ngunit hindi nito tinapos at natahimik na lamang ito, pati na rin ang iba. At napayuko habang nakatingin lamang si Hyuk Mujin sa ating bida. At nagsabi ang ating bida ng Hyuk Mujin, sa tingin ko may gusto kang sabihin. Hindi ito umimik at nagsabi lamang ng susundin ko po ang command ninyo kagalang-galang na group leader. At nagpatuloy na ang grupo ng ating bida sa paglalakad at napasabi ang ating bida sa sarili nito ng medyo malayo-layo na rin ang naabot namin, humiwalay na kaya ito sa amin? Siguro, umalis na ito. At biglang nagsalita si Soyul at nagsabi ng, "Hey, mister." At gulat na sinagot ito ng ating bida ng, At nagsabi ang bata ng mas malakas po ba kayo sa daddy ko, mister? At pautal na sinagot ito ng ating bida ng, yung daddy. At sinagot ito ng bata ng, yep. Yun kasi ang sabi sa akin ng kuya ko, ang sabi niya na ikaw po ay napakalakas. Pero ang daddy ko ay sobrang napakalakas din. At yun po ang dahilan. At napatawa ang ating bida at nagsabi ng sa tingin ko na miss na ni Soyul ang daddy niya. At sumimangot lamang ang bata at nagsabing gusto makita ni Soyul si daddy. Pero si daddy di gusto makita si Soyul. At sabi ni kuya si daddy ay iniwan kami para makipaglaro kay mommy. Naikinabigla ng ating bida at naalala ng ating bida ang mga pangyayari noong bata pa lamang ito kung saan nasa lumi ito ng kanyang ama. At napasabi ang ating bida ng, kaya pala. At tumingin ang ating bida kay Socho na naglalakad na hinihingal at napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, okay lang naman kung meron magbubuhat sa iyo. Pero isa talaga itong batang may matigas na ulo. Habang nakikita ng ating bida ang batang sarili nito kay Sochon. At napahinto saglit ang ating bida at napasabi ng anong klase ng game ang ginawa ng mga ito. At ibinigay ng ating bida si Soyul sa isa sa mga kasamahan nito na ikinabigla ng kasamahan nito. At napasabi ang batang si Sochon ng saan ka pupunta? Nang dumaan ang ating bida sa kanya. At nagulat din ang mga kasamahan ng ating bida dahil tumakbo ang ating bida pabalik sa dinaanan nila. Na medyo malayo-layo din. At huminto ito malapit sa isa sa kasamahan nito na buhat-buhat si Gong at iyon pala ay si Hanyep. At nagulat ang ating bida dito. At nagsabi si Hanyep ng group leader nang makita nito ang ating bida habang nagpapawis sa hinihingal sa pagbubuhat kay Gong. At napasabi na lang ang ating bida sa sarili nito ng tang na. Hindi ko na talaga maintindihan. At nagsabi ang ating bida kay Hanyep ng dali, hawakan mo ang kamay ko. At sinagot ito ni Hanyep ng thank you, sabay abot ng kamay. At kinagabihan ay napunta ang kwento kung saan ay ipinakita na merong lalaki na nakaupo na nasa loob ng isang silid. At may nagtanong dito ng kumusta ang mga pangyayari, habang umiinom ito ng tsaa. At sumagot ito ng medyo swabe naman, kumusta naman sa panig mo? Tapos nitong humigop ng tsaa. At sinagot ito ng kausap nitong isang taong nakasuot ng balabal ng si Jopil ay isa talagang sakit sa ulo at nagwawala ito at kumikilos sa gusto nito, pero okay lang iyon. At sinagot ito na nakaupo ng ang one word, one kill na si Jopil. Talaga nakakuha ka ng isang taong mahirap kontrolin. At sinagot ito ng taong nakabalabal ng ang tanga na young master ay kasalukuyang hinahabol ng taong yun. Hindi ito parte ng plano pero mas maganda ito kaysa iniisip ko. At sinagot ito ng nakaupo ng ang pinakapaboritong nakakabatang kapatid ng lesser family head. At kapag nakita nito ang patay na katawan na kapatid nito siguradong mababaliw ito. At kapag nangyari yan ay talagang magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa loob ng probinsya ng Shaanxi. At napasagot ang nakasuot ng balabal ng, muntik ko na makalimutan, sa tingin ko ang Lower District Sect ay involved sa gyerang ito. At napatanong ang nakaupo ng Lower District Sect, sa anong rason naman? At sinagot ito ng nakabalabal ng, medyo matalas ang pang-amoy ng bagong branch leader ng mga ito. Pero walang dapat ay pangamba, pagkatapos ng insidenteng ito ay tsaka na din natin iisipin ang patungkol sa tao na iyon. At sinagot ito ng nakaupo ng mag-iingat ka pa rin kahit gaano pa kalakas ang heaven, ngunit hininto nito at nagsabing, at kapag ibinaba mo ang iyong guard ay. Ngunit di na nito tinuloy dahil nalilisik ang mata na nakabalabal na siyang ikinatakot nito. At sinabihan ito ng nakabalabal ng ayusin mo ang pananalita mo. At sinagot ito ng nakaupo ng sa tingin ko mali ang nasabi ko, humihingi ako ng tawad.
At sinagot ito ng nakabalabal ng, okay, at hanggang dito lang muna tayo ngayong araw. At kapag merong problema, bibisita ako dito ulit na may nakakatakot na aura na inilalabas at bigla itong nawala. At napaho, ang nakaupo. Isang taong parang multo na walang pagkakilanlan. Ang nasabi na lang nito na may takot pa. At tumayo ito at pumunta sa may bintana at tumingin sa buwan at napasabi sa sarili nito nang nagpumilit akong tiisin ito ng napakatagal. At sa lalong madaling panahon, ang lahat ng ito ay mapapasakamay ko na. At yun pala ang head elder ng Jin family. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating bida? Kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.